Magsitayo na po ang lahat. Si Kristo ay muling nabuhay, nalaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Alleluia, alleluia, ipapaiwan ngayon. Alleluia, alleluia, ang kanyang buhay. Si Kristo ay muling nabuhay, nalaig sa kamatayan. Kaya't di na mamamatay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikaisa ng Espiritu Santo na may sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, nasa Miyerkules tayo sa pangalawang linggo ng pagkabuhay muli ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Ialay po natin ang misang ito para sa ating mahal na ina, ang ina si Santa Maria, ina ng laging saklulo, at iba pang mga intensyon. At ang mga intensyon para sa misang ito, ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng itim na Nazareno at Pong Isus na Quiapo, at ang mga intensyon ng mga nakiisa sa atin sa pamagitan ng live streaming through Facebook Live, YouTube, Twitter, at iba pang mga social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo, ang mga intensyon ng mga cross-posting ng mga chapels, groups at communities. Isama rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa buong mundo, ang intensyon para sa maayos, makatarungan, at isang malaya na halalan dito sa Pilipinas. Mga kapatid, si San Pedro at mga apostol ay pinahirapan ng mga pinuno dahil sila'y nagsalita tungkol kay Jesus na nabuhay muli at tungkol sa katotohanan. Ngunit sila'y ikinulong. Dahil dito, atin pong malalaman ang tunay na intensyon ng Diyos para sa atin ay mula sa Ebanghelyo ni San Juan, na gano'n na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na Kanyang pinadala ang Kanyang bugtong na anak upang ang lahat na manampalataya sa Kanya ay hindi maparusahan, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kung minsan tayo ay pumipili ng mga tao sa buhay natin mula sa pamilya na masama o kaya sa hanay na mga masama, at dahil sa ginagawa natin, tayo ay nagkasala. Kaya hingi tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon at dumulog tayo upang mapatawad tayo na lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin taon-taon sa pagkabuhay, bilang pag-alaala sa tinanggap naming pag-asa at dangal, mawain mong ipagkaloob na aming mapakinabangan ang ginungita naming ng may panampalataya at pagmamahal
sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, inggit na inggit ang pinakapunong saserdote at ang mga kasamahan niya nakaanib ng sekta ng mga Saduceo, kaya't kumilos sila. Dinakip nila ang mga apostol at ibinilanggo. Ngunit kinagabihay, binuksan ng anghel ng Panginoon ang bilangguan at inilabas ang mga apostol. Sinabi nito sa kanila, "Pumaroon kayo sa templo at mangaral tungkol sa bagong pamumuhay na ito." Sumunod naman ang mga apostol, kaya't nang magbubukang liwayway, pumasok sila sa templo at nagturo. Nang dumating ang pinakapunong saserdote at ang mga kasama niya, tinawag nilang lahat ng matatanda ng Israel sa pulong ng buong Sanhedrin. Ipinakuha nila sa bilangguan ng mga apostol. Ngunit pagdating doon ng mga bantay, wala na ang mga iyon. Kaya't nagbalik sila sa Sanhedrin at ganito ang ulat. Nakita po naming nakasusing mabuti ang bilangguan at nakatayo ang mga bantay. Ngunit nang buksan namin, wala kaming nakitang tao sa loob. Nabahala ang mga punong saserdote at kapitan na mga bantay sa templo nang marinig ito. At di nila maubos maisip kung ano ang nangyari sa mga apostol. Ngunit nang dumating at magbalita sa kanila ang lalaking ikinulong ninyo'y naroon sa templo, nagtuturo sa mga tao. Kaya't ang kapitan ay pumunta sa templo kasama ang kanyang mga tauhan. Isinama nila ang mga apostol, ngunit hindi gumamit ng dahas dahil sa pangambang sila'y batuhin ng mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Panginooy, aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa. Kayong naaapi, makinig, matuwa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi dininig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Nagalak ang aping, umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga paganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng puon, hanaping masikap. Yaong nagtitiwala sa kanya'y naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo po ang lahat. Laki ng pagmamahal ng Diyos sa sanlibutan, kaya't anak
niya'y ibinigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nanampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit, hinatulan ng parusahan ang hindi manampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw. Ngunit, inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang mamumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagaway pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna tayong lahat. Ganyan na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 16. Ang ating Poong Hesus Nazareno, ibinigay sa atin. Plakpakan po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Pero, ibinigay sa atin ang Poong Hesus Nazareno. Tingnan nga natin ang ating puso. Kanino talaga tayo nagmamahal? Kung nagmamahal tayo sa ating Poong Hesus Nazareno, ang ating pag-iisip, ang ating puso, ang ating mga salita, ang ating mga pagpasya sa buhay, ang ating pagpili sa tao, ay ayon sa kalooban ng Poong Hesus Nazareno. Ibig sabihin dito, sa konkrito, ngayong panahon, kung pipili kayo ng mga kandidatong masama, o mula sa pamilyang masama, o sa mga hanay ng masasama, hindi ninyo tinatapatan ang ginagawa ng ating Poong Hesus Nazareno, na binigay ng Diyos na Ama, mamatay, na ipako sa cross, namatay, para sa atin. Sayang. Sayang. Binigyan na tayo ng pagkakataon na mamuhay sa matuwid. Pipiliin pa rin natin ang masasama. Mamuhay pa rin sa dilim. Ayaw natin sa ilaw ng katotohanan. Gusto pa rin nating ipagpatuloy ang kasamaan.
Ano ba naman tayo? Hindi na ba tayo natututo mula sa karanasan natin? Mula sa kasaysayan natin? Nakalimutan na ba natin ang lahat? Diyos dapat ang siyang batayan ng ating lahat na ginagawa. Diyos ang siyang dapat nating tingnan kung ano ang pagpasyahan natin. Ang Diyos ay may kabutihang loob. Napakabuti ng Diyos. Ang hinirang ng ating pong Hesus Nazareno nung siya ay pinadala na sa atin na salita na nagkatawang tao, na namatay na siya, umakyat na sa langit, pero ang mga apostol na nagpapatuloy sa pagpapahayag na nabuhay muli si Kristo at nagtuturo ayon pa sa ating unang pagbasa sa Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 5, verso 17 hanggang 26, nagtuturo ng buhay sa katotohanan. Anong ginawa ng mga pinuno na masasama? Kanilang dinakip, pinahirapan, ikinulong. Buti na lang may mga anghel. Sila ay pinalabas sa kulungan upang magturo ng kabutihan. Pinadakip sila uli. Parehas yan sa atin. May magtuturo ng katotohanan kung ano-anong mga ginagawa sa mga nagtuturo ng katotohanan. Pero yung mga sinungaling, ang laki ng suporta sa buhay. Dahil maraming tao ang gusto sa mga sinungaling at mga marahas at sa mga masasama. Naging popular pa. Kaya kailangan natin na tayo ay titingin sa Diyos. Ano po ang kabutihang loob ng Diyos? Ang sanlibutan ay masama. Ito ay tinatawag na kosmos sa ating Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 5. Ang salitang kosmos sa Ebanghelyo ni San Juan, ibig sabihin mundo na masama. Mundo na hindi nagbabago. Pinadala po si Kristo sa kosmos, sa mundo na masama, upang magbalik loob, upang magbago. Magbago ng puso upang ang damdamin natin ay para sa Diyos. Magbago ng pag-iisip upang ang iniisip natin ay sa Diyos. Magbago ng ating konsyensya upang ang konsyensya natin ay para sa Diyos. Hindi para sa paghalal at pagpili ng mga nasahanay ng masama mula sa pamilyang masama o mula sa grupo na masasama. Kailangan natin lagi ang Diyos. Kapag wala na pong Diyos sa buhay natin, saan tayo pupunta? Tapos kapag maghihirap tayo din sa ating mga pagpasya sa buhay, sinisisi pa natin ang Diyos. Ano ba naman tayo? Hindi pa ba natin nakikita ang ilaw ni Kristo? Hindi pa ba natin nakikita ang liwanag? Gusto nyo ba na magbalik si Kristo sa ating mundo uli? At siya uli pahirapan. Nabigay na niya ang dapat ibigay upang tayo ay magpasya ng mabuti. Mag-isip-isip naman tayo. At kung nakita natin na ito ay gawaing masama, ito ay taong masama, ito ay grupong masama, anong gawin natin? Sila ang kosmos. Hikayatin nating magbago. At kung hindi sila magbago, huwag natin silang suportahan. Ang ating suportahan lagi ay ang Diyos, para sa Diyos, at nababatay sa pagtuturo ng Diyos. Sapagkat kung hindi, sayang na sayang
ang kabutihang loob ng Diyos na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Hindi upang parusahan tayo, hindi upang tayo mapahamak. Kanyang binigay ang kanyang anak upang lahat ng mananalig, lahat ng manampalataya, lahat ng magmahal, lahat ng maglingkod, lahat ng lalakad ayon sa pagtuturo ng Pong Hesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon na ang pagpasya. Saan ka ba? Sa dilim? Sa karimlan? Sa kasamaan? O sa kabutihan? Sa paggawa ng mabuti? Sa pag-ibig? Sa kapayapaan? Upang ang Diyos ay siyang maghahari sa ating mga puso, sa ating isipan, sa ating konsyensya at kaluluwa, upang siya ay tunay na Panginoon sa ating buhay. Isang tanong, para kanino kayo? Sa Diyos o sa demonyo? Sa kabutihan o sa kasamaan? Ito ang aking masabi. Pipiliin natin ang Diyos. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala. Ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos, Ama, na labis na nagmamahal sa mundo, kahit ibinigay ang kanyang bugtong na anak, upang hindi na mawala ang naniniwala sa Kanya, bagkos ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Atin pong itutugon, sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway laging maging buhay na tanda ng pag-ibig at habag ng Diyos sa mga panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa ating pamumuhay, naway maipadama natin sa kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga ginagawa. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang pag-ibig ng Diyos naway maghatid ng kapayapaan sa ating mga puso at pagkakasundo ng lahat. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makaunawa na mahal sila ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa, naway makabahagi sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, basbasan mo kami. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama naming nasa langit, tunghayan mo ng may pag-ibig ang iyong mga anak at patnubayan mo kami sa aming paglakbay patungo sa kaligtasan. Hiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panginoon, ito ang alay sa iyo. Mula sa iyong bayang masayang nagsalo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsalo mo sa iyong buhay, na namakottangi at walang kapantay. Ipagkalo mo ang aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maasahan. Ay siya ring umiiral sa aming pamumuhay araw-araw. Sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tayo marapat na kay aming pasalamatan ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas ang mamong tupa na tumubos sa aming lahat. Sa paghahain ng siling buhay at sa pagkabuhay ng anak mong mahal, nabuksang ganap ang iyong tahanan at kaming pinagharian mo'y maging kasambahay. Sa pagkamatay niya sa krus, nalupig ang kamatayan. Sa kanyang pagkabuhay, naging buhay siya ng tanan. Kaya kaysa namang helsi siya awit ng papuri sa nungumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi siyang kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sumitan ng Espiritu ng banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Pususin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila'y muling mabuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria
na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Luis Ruiz de Manila, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin magaling na utos at turo ni Jesus na pay natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan tila sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ng aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Nagsayat ng ningning, umislap, uminda ang mga bituin. Nalikha ang lahat ng mga lupain. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi nagmamali. Sa tuwa ang buong nilikha, inununa halin ang bata, dukha ng pagmamahal. Binigay mo sa diya, matupad sa gawa ang iyong salita. Pag-ibig mo, Ama, ay hatid mo sa amin, malaya't matindi, hindi nagmamali. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling sa iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay. At gayon kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon na po ang pagbasbas. Mangyari po lamang na itaas bagya mga bagay-bagay na pabasbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Isus, nasa rinihagmos na ng cross ang walang malayo na pag-ibig ng Diyos ang katauhan. Pakinggan mo ang kailangan ng kan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nila ang katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalamang imahin at dasalan at iba pang mga bagay-bagay. Sa pamagitan ng benisyon nito, naway maalala ng pangako ng sa binyag na ikaw ikinaibigin at paglalingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Pahabol salita. Piliin natin ang sa Diyos, ang liwanag ng Diyos, ang katotohanan ng Diyos, at ng buhay ayon sa kalooban ng Diyos. At pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umay kang taglay ang pag-ibig, pag-asa at kapayapaan ng Pong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Pong Isus na. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, along aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng